Alin ba dito sa dalawang teksto ang pwede nating gamitin na seal of God? Ezekiel 20:20 or Ephesians 1:13-14? Kasi puro seal of God yan eh. Kami na mga laiko, ang ginagamit namin palagi, Ezekiel 20:20. Meron palang Piso 1:13-14. Seal of God din yun. Alin ba ang pwede natin gamitin dyan? Thank you. Sige, magandang tanong po yun. Pareho natin basahin. Una, Ezekiel muna 20 yan. At inyong ipangilin ang aking mga sabat at mga magiging tanda sa akin at sa inyo upang inyong maalaman na ako ang Panginoon ninyong Diyos. Okay, so tinan nyo po ha. Ito, hindi natin to sinasabing mali. O, punta natin yung isa. Yung, tinatakan ng Espiritu. Sige. 1:13 at 14, at sa kaniya kayo rin naman, pagkarinig ng aral ng katotohanan ng ebanghelyo ng inyong kaligtasan, nasa kanya rin naman mula nang kayo'y magsisampalataya ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. So dito ay ang malinaw na sinasabi po rito, tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. So, ang Espiritu Santo, ang nagtatak. Ang ibig po sabihin yan, kasi ganito mga kapatid. Sabi ko kanina, hindi naman natin tinatanggihan yung Ezekiel na ang Sabat ay tanda ng Diyos sa kanyang bayan. Maliwanag naman yon. Kaya lang, kung doon lang tayo nakafocus mga kapatid, ay papaano ngayon yung mga napakahigpit sa Sabat, hindi naman naniniwala kay Kristo. Yung mga Hudyo, di ba? So, may ibig pong sabihin, tinatingnan ko rito yung aking, may presentation po kasi ako niyan, yung tatak tungkol po sa, ayan. Tingnan niyo po mga kapatid anong ibig sabihin ng Efeso? Okay? So, ang sabi niya ay tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. Tingnan niyo po yung verse 14. Ang sabi po dyan, na siyang patutuo sa ating mana hanggang sa ikatutubos ng sariling pag-aari ng Diyos sa ikapupuri ng kanyang kaluwalhatian. Napansin po ninyo yung sinasabi po ng talata. Okay? So, kailan nagkaroon ng tatak yung isang tao? Ito po ay matapos na makarinig ng pabalita. Tingnan po ninyo yung pong pagkarinig ng Ebanghelyo ng Kaligtasan ay tinatatakan tayo ng Espiritu Santo. Ano ang resulta ng mga natatakan ng Espiritu Santo? Ito. Ano po ang sabi po dito mga kapatid? Ito, 2 Korinto 5. Ngayon, siya na nagpapatibay sa amin kasama ninyo kay Kristo. At nagpahid sa atin ay ang Diyos na siyang nagtatak naman sa atin at nagbigay ng patutuo ng Espiritu sa ating mga puso. So, ibig sabihin, yung tatak ng Espiritu Santo, ito po ay ito po ang, actually, sabi dyan, ang nagpahid po nito ay ang Diyos na siyang nagtatak naman sa atin at nagbigay ng patutuo ng Espiritu sa ating mga puso. Ibig sabihin, yung tinatakan ng Espiritu ay nababago ang buhay. Okay, so ito yung tatak ng Espiritu, mga kapatid. Ang nagtatak talaga dyan, sabi, ay ang Diyos. At ang na siyang nagtatak sa atin ng Espiritu Santo, nagbigay ng patutuo. Ibig sabihin, nagiging patutuo na nababago ang buhay ng isang tao. O ano ang resulta ng natatakan, mga kapatid? Sabi din, si Apostol Pablo din ito. Yung Galatia 5:22 at 23 ay binabanggit po doon yung bunga ng Espiritu, yung nakatanggap ng tatak ng Espiritu. Dapat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan at pagtatapat. 23, kaamuan, pagpipigil laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. At kung titingnan natin yung verse 25, sabi po dyan, kung tayo'y nangabubuhay sa pagitan ng Espiritu, ay mga silakad naman tayo
ayon sa Espiritu Santo. So, ang Israel, ang binigyan ng tanda, binibigyan nilang halaga yung araw ng Sabat, mga kapatid. Sa ating panahon ngayon, wag natin sasabihin, ay ito yung tatak lang. Kasi paano ngayon yung mga Hudyo? Hindi naman tinanggap si Kristo. May tatak ba sila? Ay mahigpit sila sa Sabat. So, hindi po doon natatapos, mga kapatid. Kaya ang tinutukoy naman dito sa atin sa sulat ni Apostol Pablo, yung tinatakan ng Espiritu, hindi kinukontra yung Sabat, pero hindi lang yun. Kundi ang banal na Espiritu, pag tinanggap ng tao, nababago ang kanyang buhay. Okay? Patutuo na meron siyang tatak ng Espiritu. Tingnan nyo, ano po yung ginagawa ng pagbabago? Ikalawang ko, Timoteo 2:19. Sabi po dyan, 2:19, gayon may ang matibay na pinagsasaligan ng Diyos ay nananatili na may tatak nito. Ano yon? Nakikilala ng Panginoon ang mga kanya at lumalayo sa kalikuan ang bawat isa na sumasambitla sa pangalan ng Panginoon. Ito yung sinasabing may tatak ng Espiritu, nagiging patutuo sa kanila. Bakit? Lumalayo na sa kalikuan, nababago yung buhay. Kaya nga, kahit nangingilin ka ng Sabat, hindi naman nabago ang buhay mo, ay hindi ka totoong may tatak. Ay, Sabat nila, di para lang doon sa mga Hudyo na hindi naman tumanggap kay Kristo. Hindi po ibig sabihin ay sapat yun, mga kapatid. Dahil napakarami po ngayon ang tao na nangingilin ng Sabat, hindi naman nababago ang buhay. Kaya, sabi ko, magandang tanong yon dahil magkakampi yung dalawang iyon. Sige. Kung meron po kayong King James Version, ang ginagamit po nila, lalong-lalo na rin po itong nasa Ephesians chapter 4 verse 30. Dadandahanin po natin kasi medyo maano yung archaic na masyado yung King James Version 16:11. Yan ha, sabi dito. And grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed. Unti-unti natin pagtagalog ha. Huwag ninyong palulungkutin o pagdadalamhatiin ang banal na Espiritu ng Diyos. Kung saan sa Kanya kayo tinatakan. Hanggang kailan? Hanggang sa araw ng kaligtasan o pagkatubos. So minamahal, ang binabanggit naman dito na ang banal na Espiritu, ang siyang ano? Siya yung nagtatatak. Sa Kanya kayo na ano po? Sa Kanya kayo natatakan. So dito naman, sealer naman ang ano? Sealer naman ang banal na Espiritu. Kaya ito yung sinasabi ng Biblia, parehong katotohanan po ito na hindi natin dapat pagkontrahin. Kasi yung nasa Ezekiel chapter 20 verses 12 and 20, kukontrahin po ba natin yon? Mismong ang Diyos ang nagsabi kay Ezekiel, ito'y aking tanda para sa aking bayan. Sino ka naman para kontrahin? Maliban na lang kalaban mo ang Diyos. Pero kung kakampi mo ang Diyos, talagang hindi mo kukontrahin yun. Tama po ba mga kapatid? At ito, hindi mo rin dapat kontrahin. At yung sinasabi ni Brother Johnson doon sa balik mo sa chapter 4 ng Ephesians, na talagang makikita mo kung sino yung may tatak ng banal na spirito, makikita talaga yung outcome sa buhay niya. Tingnan nyo ha. Iaano lang natin sa verse 28. Sa verse 28, tingnan nyo, yung talagang may tinatakan ng banal na spirito. Let him that stole steal no more. Yun yung sinasabi ni Brother Gomer kanina. Dati kang magnanakaw, binago ang buhay mo ng Panginoon, tinatakan ka ng banal na spirito, dati kang magnanakaw, di ka na magnanakaw. Sa halip na magnakaw ka, but rather let him labor, working with his hands, the things which is good, that he may have to give to him that needed. Dati, pati hindi iyo, ninanakaw mo. Ngayon, tinatakan ka, katibay na tinatakan ka ng banal na spirito, hindi ka na nagnanakaw, nagbibigay ka pa. Nasundan po ba mga minamahal kong kapatid? Verse 29. Ang sabi dito, let not corrupt communication proceed out of your mouth. So ito yung mga taong ano po, kung talagang tunay kang tinatakan ng banal na spirito, talagang makikita, hindi pwede sabi nga ni Brother Gomer kanina sa kanya, hindi pwedeng sabihin mong mahal kita, tapos yung ginagawa mo, kabaliktaran, nung sinasabi mong pagmamahal. Kaya maliwanag sabi nating Penso Kristo, yung puno, makikilala rin sa bunga. Tama po? So yung mga tinatakan na banal na spirito, katulad ng sinabi ni Brother Johnson din, itong kakalipas lang na oras, sabi dito, let no corrupt communication out of your mouth, but that which is good, kung alin mabuti, to the use of edifying, para magamit saan sa ikatitibay, that it may minister grace. Ito yung ano po, biyaya unto the hearers, yung makakapakinig.
Paano mabibless yung hearers kung yung lumalabas sa bibig mo di ba? Oh. Verse 31. Oh, kaya tingnan nyo ha. Oh, eto. Ito yung mga tunay na tinatakan ng banal. Let all bitterness, and wrath, and anger, and clamor, and evil speaking be put away from you with all malice. Hindi dapat talaga makita na ito sa mga nag-aangkin. Na sila'y sila'y tinatakan ng banal na spirito. Kasi ang bunga ng banal na spirito, kabaliktaran ng bunga ng laman. O, di ba mga kapatid, compare nyo na lang Galatians chapter 5, 21 and 22 hanggang 23. Di ba mga minamahal kong kapatid, para hindi na masyadong humaba. Alright? So, pero sige nga, anak, i-plus nga natin ang bunga ng banal na spirito. Galatians 5:22, ha? Para tingnan natin yung tunay na outcome ng isang taong totoong tinatakan ng banal na spirito. But the fruit of the Spirit, love, dati hatred. O, doon ka magaling dati. Pero dahil mampalataya ka, ayan, miniminister sa'yo ng banal na spirito, ang alin po? Ang pag-ibig ng Panginoon. O, kaya ito na, nakikita. Love, joy. Dati-rati, ang kasiyahan mo, away. O ngayon, yung kasiyahan mo, pagmamahal. Kapayapaan, syempre, may pagmamahal kami, mapayapa ang buhay mo. Long suffering. Dati-rati, dali mong mabuisit ngayon. Hop. Anak na ako ng Diyos, anak na ako ng Diyos. Holy Spirit, kinukonbi ka. Hop. Anak. O, ayan ha. Gentleness. Dati-rati, hindi ka pa naiisahan, gusto mo nang makatlo. Oh, ngayon, ngabi yung pagpapaano mo, goodness, mabait ka na. Faith, pananampalataya. Ay, mga kapatid, yan po ang yan po ang ebidensya na ikaw ay tinatakan. O may tatak ng banal na spirito. Mga nakikita yung pagbabago sa ating buhay. Kaya, pareho pong katotohanan yan, di natin dapat pagkontrahin, kasi maliwanag nagpasikat ng araw, na ang Sabat ay tinawag ng Diyos na kanyang tanda sa kanyang bayan. Nagtatatak naman, kasi hindi naman natin dapat, mga kapatid, di natin dapat i-interpret na literal na tatak na, parang lagyan ka ng stamp sa noo at sa, di ba? Tatak. Ibig sabihin, marka. Sa totoo lang, may nakita po ba kayo, liban sa mga hype ito, talagang minarkahan. Ito, sa demonyo, markang demonyo. Ito, marka ng, ni San Miguel. Wala. Sa buhay. Di ba mga kapatid? Sa buhay, sa bunga ng ating buhay, nakikita kung yung ating claim ay makatotohanan o hindi. Katulad din ng sermon ni Brother Gomer kanina. Mga minamahal kong kapatid, kaya kung tayo po'y tunay na tinataka ng banal na spirito, makikita sa atin yung bunga na nagmumula sa banal na spirito. At Brother Johnson, Brother Gomer, panghuli na lang to, hindi po pwedeng, hindi tayo katulad ng sermon ni Brother Gomer kanina, hindi natin pinopromote dito na sundin mo sundin mong utos ng Diyos para maligtas ka. Pero kung ikaw ay tunay na nakaranas ng kaligtasan mula sa Panginoon, nako po kapatid, hindi mo po tatanggihang ipangilin ang araw ng Sabat. Na yan ay tinuturing na tanda ng Diyos para sa kanyang para sa kanyang bayan. Kaya wag po natin paglabanin, siguro ay mas pag-aralan na lang natin kung papaano sila i-harmonize sa halip na pagkokontrahin. Ito po ay parang confusion sa marami. Ano ba ang tatak? Sabat o Holy Spirit? Parang ganoon po yun mga kapatid. Ngayon, bakit po binabanggit sa Bible na sometimes ang Holy Spirit ay tatak ng Diyos? Una, ang banal na Espiritu po ay ipinangako ng Diyos. Ang sabi ng ating Panginoon, pag kayo umakyat sa langit, hindi ko kaiwanan, bababa ang Holy Spirit. Doon sa 7:39 ng Juan, ay ganito po yung ating mababasa. Itaas nga natin sa 38 para at least kung sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan, ay mula sa loob niya ay aagos ang mga ilog ng tubig na buhay. 39. Ngunit ito'y sinalita niya tungkol sa Espiritu na tatanggapin ng mga magsisisampalataya sa Kanya. So, ang ibig sabihin, nung tayo nagsisampalataya, tama yung Efeso 1:13. Na nung tayo sumampalataya, tinanggap natin ang Holy Spirit bilang tanda na talagang tayo ay sumampalataya sa ating Panginoon. Ngunit, doon sa talata na 4:30 ng Efeso, kung babalikan mo, dito ay iba na yung tema ng sinasabi ni Apostol Pablo. Sa 4:30,
yung Espiritu na dito ang nagtatatak. Kasi nasa atin na ang Holy Spirit, mga kapatid. Okay? Nasa atin na siya. Ngayon, paano ba nagtatatak ang Holy Spirit? Okay? Doon po tingnan po ninyo mga kapatid, doon sa Hebreo 8, ang talata ay 10, ganito yung ating mababasa. Sapagkat ito ang pakikipagtipang aking gagawin sa sangbahayan ni Israel. Pagkatapos ng mga araw na iyon, sinasabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking kautusan sa kanilang pag-iisip at sa kanilang mga puso'y aking isusulat ang mga ito. At ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. So maliwanag po dito na nababasa natin na yung kautusan isusulat. Tama? Ngayon ang tanong, sino ang magsusulat? Balikan po natin doon sa Old Testament, sa 31:18 ng Exodo. Pakinggan po ninyo. At kanyang ibinigay kay Moises pagkatapos na makipagsalitaan sa kanya sa ibabaw ng bundok na Sinai, ang 2 tapyas ng patutuo na mga tapyas na bato na sinulatan ng daliri ng Diyos. Okay? So ang nagsulat doon sa tapyas ng bato ng kautusan ay sino daw? Daliri ng Diyos. Ngayon, sino po yung daliri ng Diyos? Puntahan po natin ang Lucas 11:20. Itaas natin sa 19. At kung nagpapalabas ako ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebub, sa pamamagitan nino sila pinalalabas ng iyong mga anak. Kaya nga, sila ang inyong magiging mga hukom. Verse 20. Ngunit, kung sa pamamagitan ng daliri ng Diyos, nagpapalabas ako ng mga demonyo, dumating nga sa inyo ang kaharian ng Diyos. So kung titingnan niyo po yung tala ni Mateo, yan pong binabanggit dyan na daliri ng Diyos ay walang iba kundi ang banal na Espiritu. Sapagkat doon sa Mateo, ang sabi niya, kung ako ay nagpapalabas ng demonyo sa pamamagitan ng banal na Espiritu, ay dumating nga sa inyo ang kaharian ng Diyos. Ang sabi po doon sa 12. Puntahan niya po natin yung Mateo 12. Para makita na lang po ninyo na yung Holy Spirit po dyan na binabanggit ay yan nga po yung daliri ng Diyos. 12:28. Ngunit kung sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, nagpapalabas ako ng mga demonyo ay dumating nga sa inyo ang kaharian ng Diyos. So yung daliri ng Diyos ay siya yung Holy Spirit. Tama? Yung Holy Spirit, siya yung nagsulat ng 10 utos sa tapyas ng bato. Okay? Sa bagong tipan, ang sabi doon, isusulat yung kautusan ng Diyos sa mga puso at sa isip. Tanong, sinong magsusulat? 2 Corinthians 3 verse 3. Ayan. Yamang nahahayag na kayo'y sulat ni Kristo na pinangasiwaan namin, hindi isinulat ng tinta, kundi ng ayun, ang liwanag. Ang ibig sabihin, kaya magkasama yung Holy Spirit at saka yung isusulat niya. Kasi hindi ka masusulatan ng kautusan sa puso kung wala sa iyo yung Holy Spirit. Kaya, kung titingnan po ngayon natin dito, doon sa New Testament or doon sa New Covenant, kung sa Old Covenant ang nagsulat ng kautusan sa bato ay ang Holy Spirit, sa New Covenant ang nagsulat ng kautusan sa puso, Holy Spirit din. At kapag isinulat sa iyo yung ng Holy Spirit yung kautusan, makikita na yan. Yun na yung pinapaliwanag ni Brother Johnson at ni Brother Richard kanina. Makikita na sa buhay mo yan, mga kapatid. Okay? Kasi isinulat na ng banal na Espiritu yung kautusan. Ang liwanag po nito, ano? Hindi isinulat ng tinta, kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay, hindi sa mga tapyas ng bato, kundi sa mga tapyas ng pusong laman. Ngayon, bakit po particular sa Sabat? Okay? Kung ang pinag-uusapan natin ay buong kautusan, bakit po Sabat? Kasi ang sabi ng Apostol Santiago ay ganito. Sa Santiago 2, ang talata ay 10. Sapagkat ang sino mang gumaganap ng buong kautusan at gayon may natitisod sa isa ay nagiging makasalanan sa lahat. Kaya, pagdating po sa huling araw, pag pinuntahan nyo na po ang Revelation, magtatatak ang hayop at magtatatak din ang Diyos. Ano ang issue? Sabat versus Sunday. Nakita po ninyo?
So dito, kumukonekta po yan mga kapatid. Bakit? Pagdating sa 10 utos, pag binasa nyo po yung 10 commandments, doon sa 4th commandment, sabi ko nga, doon sa lahat ng commandment from 1, 2, 3, 5 to 10, pwede ko hong kunin po yan at angkinin kong akin. Halimbawa, sabi ko doon sa unang utos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Pwede ko humang sabihin yan. Pwede. Ay, doon nga po sa North Korea yata ang Diyos nila doon di ba? Yun ang utos niya. Ako ang Diyos nyo. Di ba? Pwede. Ay, iwag mong babanggitin ang pangalan ko, Kim Jong-un. Pwede. Wag kayong gagawa. Pwede. Pero yung fourth, sige po. Ano sabi doon? Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin, 6 na araw na gagawa ka, bla bla bla. And then, 11. Ano sabi sa 11? Sino po sa ilalim ng lupa at sa kataasan sa langit ang pwedeng magsabi nito? Sapagkat, ano sabi? Sapagkat sa 6 na araw ay, pwede ko bang sabihin? Pwede bang sabihin ng kahit sino na sapagkat sa 6 na araw ginawa ko? Wala po. Kaya nilang angkinin yung Siyam, pero definitely itong utos na ito, hindi po kayang angkinin ng kahit sino. Kaya ito ang itinakwil ni Satanas. At ito ang kanyang nilabanan pagdating sa huling araw ng sanlibutan ito, mga kapatid. Kaya yung tatak ng Diyos doon, mayroon pong tinatawag na spiritual, Espiritu Santo, pero makikita po yan. May physical na appearance kung anong klaseng tao itong tinatakan ng Diyos, yan yung mga totoong nangingilin ng araw na Sabat. Okay? So, yan po yung pagkakatugma ng tatak ang Holy Spirit at tatak ang araw ng Sabat.